isang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM pinakita na. Pinakita babasahan na din si Senator Alan Peter Cayetano. Nagulat kulong ang hatol ng ICC. Ayon sa nakalap nating impormasyon, umamin na takot na baka isunod na kay Duterte si Cayetano. Umaming natakot sila sa nangyari sa Duterte sa ICC. Kaya gusto niyang si Duterte dito na lang makulong. Pareho nang gagawin sa kanya pag kinulong din siya ng ICC. Grabe si President BBM pinakita na. Pinakita babasahan na si Senator Peter Alan Cayetano. Nagulat kulong ang hatol ng ICC. Tara panoorin natin. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Regarding the issue naman po tungkol dun sa si Senator Cayetano po kasi he has filed a resolution urging the Senate to call on the government to pursue the interim release of former President Rodrigo Duterte, including negotiations with the International Criminal Court for his possible house arrest. I understand you have no control over ICC, but yung sinasabi po niya na the possibility of negotiations with the International Criminal Court or a similar arrangement at the Philippine Embassy in The Hague, Netherlands, yung parang possible house arrest in The Hague, Netherlands Embassy. Does Malacanang intend to study, just study, and act on this resolution? Nagsalita na po ang ating SOJ Boying Rimulya patungkol po sa interim release. At kung may ganyan pong mga suggestion mula kay Senator Alan Cayetano, noted. Hahayaan na lang po ang Department of Justice to do its work. Hindi na po makikialam ang Malacanang on this matter. Sa mabibigay ko lang po ngayon, noted. Thank you, ma'am. Last question from Kenneth Paciente, PTV. Hi, Yusek. Good morning po. Yusek, unmodified opinion po ang nakuha ng OVP from COA para sa fiscal year 2024 in spite of allegations of misuse of confidential funds. However, the COA clarified that an unmodified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Okay, liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So, ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds. At meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. So, muli, sabihin lang po natin, tama ang pagkaka-report, balanse, pero kung ginamit ng tama, iba pong issue yon. Yusek, another question lang po.
adun po sa statement ng OVP spokes. Ang sabi po niya, hindi ibig sabihin na personal trip ay nasa bakasyon. Just because she is there does not mean all the staff will no longer work. There are competent and able people in the OVP who can do their jobs without her. Ano po ang... Okay, pag sinabi po nating personal trip, on leave. Pag on leave, wala pong ginagawang official functions. So, paano po ba makakategorya yon? So, in other words, pag personal trips, walang ginagawang functions. So, parang bakasyon. Okay? And, sinabi din po ng OVP na marami silang competent staff to do the job while the Vice President is out of the country. So, ipagpunyagi po natin ang mga competent na staff ng OVP. Kahit na wala ang Vice Presidente sa bansa at on leave, nakakapagtrabaho ang ibang empleyado ng OVP. Good morning po, Yusek. May we know po yung status ng National Polytechnic University Bill. May mga reports po online na that the bill has already lapsed into law dahil hindi daw po napirmahan ng Pangulo. Can you confirm this po? Ang sinasabi pong bill ay na-veto ng Pangulo. Dahil nagkaroon po ng direktiba noon pa po ng 2016 na dapat magkaroon ng assessment. At sa ngayon po lumalabas na hindi po nagkaroon ng compliance para sa assessment ng nasabing paaralan. At mananatili naman po ang Pangulo at umaasa siya na ang PUP po ay magkakaroon din po ng national university status kapag ka po na-comply po nila lahat ang mga requirements. One follow-up lang po. May information po ba kung ano yung mga particular na hindi na-meet ng PUP po para mag-grant sa kanila yung status? Sa ating nabigay ng mga impormasyon, hindi po dinetalye kung ano po ito, pero ito po ay naaayon din po sa pag-aaral at pag-reassess po sa mga nagawa po ng nasabing paaralan. Next question, Maris Umali, GMA News. Good morning, ma'am. Ma'am, since the issue of the missing Sabongeros has already become a matter of national interest, what is the palace's position on the sudden recovery of the bones near the lake? Does Malacanang view this development as a breakthrough in the case? And what actions or directives, if any, will be taken following this discovery? Sa Pangulo po, dapat po talaga ay mas alamin pa kung ito pong mga natagpuan ay talaga may kinalaman po sa nasabing kaso ng mga missing Sabongeros. At kung ito po ay mapapatunayan talagang konektado, ito'y nagpapakita lamang na ang Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon ay tutulong upang makamtan ang hustisya para sa mga biktima. At hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. Yan po ang nais ng Pangulo. On another topic, Undersecretary, may we get the Palace reaction on civil society groups and even health groups expressing deep alarm? As a matter of fact, some oppose the appointment of the new PCO Secretary Dave Gomez, being a longtime executive of the tobacco industry. Siguro po, mas maganda po na mismong si Secretary Dave Gomez ang sumagot ng patungkol po dyan. Pero hindi maapektuhan ang Pangulo. Sa ngayon po, dahil siya naman po yung na-appoint, malamang ay hindi naman po apektado ang ating Pangulo. Pero sabi nga natin, lahat naman po ng mga heads of the agencies, cabinet secretaries, laging on notice. Thank you, ma'am. Next question, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, Secretary of State Rubio mentioned that they look forward to hosting the visit of President Bongbong Marcos in Washington in a few days. Can you confirm this, Yusek, sa July 22 yata? Sa ngayon po, ang magbibigay po ng detalye patungkol po dyan ay ang DFA. Titingnan ko lang po kung merong bagong update po sa atin. Okay. Mas gugustuhin ko po na ang magbigay po ng statement ay ang DFA, pero hindi po natin to dinideny.
Pero mas maganda po na DFA po ang magbigay sa inyo ng detalye. Pero ma'am, pahabol, baka lang meron tayong nakuhang info if ano yung mga possible na agenda ni PBBM sa pagbisita doon. Of course, he will talk to US President Donald Trump, pero ang mainit kasing issue ngayon yung about sa tariff. Okay, pina-finalize po kasi yung detalye. At sinabi ko nga po, kino-confirm po, hindi ko po dinidinay, kino-confirm po ang pagbisita po ng ating Pangulo at sa US, July 20 to 2020. Tama, 22. July 20 to 22. Pero po, confirm. Pero po, yung ano yung detalye na pag-uusapan, ang DFA na po ang magbibigay sa inyo. Salamat, Yusek. Next question, Marie Sumali, GMA News. Ma'am, isa pa po Okay po? No internet data, no problem. Kasi ang Wi-Fi, libre na. Marami na ang nakikinabang ngayon sa libreng Wi-Fi sa Tacloban City. Ilang araw matapos na ilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Lunes ang Phases 2 and 3 ng National Fiber Backbone sa Leyte. Walang pagsidlan ng tuwa ang mga estudyante dahil sa mas madali at mas mabilis na ang pag-comply ng kanilang mga school requirements dahil sa libreng Wi-Fi ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Malaking tulong din ito para sa mga tricycle drivers, street vendors at ilang mga residente na umaasa sa ginhawa na naidudulot ng libreng Wi-Fi sa kanilang pang-araw-araw na gawain, sa trabaho man o bilang libangan. Target ngayon ng Marcos administration na palawakin pa ang programa sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao upang mapalakas ang internet access sa mahigit 600 government offices. Mapapakinabangan ito ng halos 17 milyong Pilipino. Ang resulta, mas abot kaya at mas mabilis na koneksyon. Sa bagong Pilipinas, ang lahat ay konektado. Malaking hakbang sa serbisyong pangkalusugan. Lubos ang kagalakan at nag-uumapaw ang pasasalamat ng ilan nating mga kababayan sa malaking hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa larangan ng medical services sa bansa. Ipinaabot ni San Vicente Camarines Norte Mayor Mariano Bong Palma ang pasasalamat kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa pinagkaloob sa kanila na ambulansya. Ayon kay Mayor Palma, makatutulong ang kanilang natanggap na ambulansya upang mas palakasin pa ang lokal na sistema ng pangkalusugan at dahilan ang agarang serbisyong medikal na mas malapit para sa taong bayan. Dagdag pa ni Mayor, isa itong life-saving gift sa mga San Vicenteños. Sinang-ayunan din ni General Tinio, Vice Mayor Melvin Pascual, ang pasasalamat ng lokal na pamahalaan kay Pangulong Marcos Jr. sa inisyatibong nagsusulong na pagtibayin pa ang health services doon. Personal din nagpasalamat si Mayor Admiral Abu kay Pangulong Marcos Jr. sa patuloy na suporta ng administrasyon. Nagpasalamat din si Romblon Governor Trina Firmalo Fabic kay Pangulong Marcos Jr. Namahagi si Pangulong Marcos Jr. ng 387 na ambulansya noong Miyerkules sa Quirino Grandstand. Kabilang sa mga nakatanggap ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera Administrative Region. Aabot naman sa 123 ambulances ang ipamamahagi sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao. Sa bagong Pilipinas, mas maaayos ang serbisyong medikal. Mas maaayos ang serbisyo sa tao. Anti-conflict of interest memorandum na isinulong ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Nilalayo ng nasabing polisiya na paigtingin ang good governance at transparency sa ahensya. Ito'y sa pamamagitan ng pagbabawal sa kahit sinong empleyado ng Bureau of Customs or BOC na magkaroon ng business or financial interest sa customs brokerage operations. Dagdag ng bagong talagang commissioner, ipinag-utos ng Pangulo na panahon na upang itigil ang sistemang nagbibigay daan sa korupsyon at ibang hindi magagandang gawain sa loob ng ahensya. Giit ni Commissioner Nepomuceno na gagawing prioridad ng Bureau ang kapakanan ng bayan at hindi ang pansariling interes ng iilan. Ayon sa memorandum, lahat ng BOC personnel ay
ay kailangang magsumite ng verified affidavit sa opisina ng commissioner na naglalahad ng detalye ukol sa familial relationship by consanguinity or affinity within the 4th civil degree sa kahit sinong individual na konektado sa customs brokerage system or business. Ang hakbang na ito ay papapatupad sa advokasya ni Pangulong Marcos Jr. na patatagin ang transparency at good governance sa bansa. Para sa mas mabilis at ligtas na pagbabayad sa mga pamilihan at pampublikong sasakyan, nadagdagan ng 180 LGUs ang nag-adopt ng Palengke o QRPH program na naglalayong gawing cashless ang pagbabayad ng mga local transactions. Pwede nang gamiting pambayad ang QRPH app sa piling pamilihan gaya ng sari-sari stores at mga public transport tulad ng tricycle. Ang Palengke QRPH program ay isang joint initiative sa pagitan ng DILG at Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsusulong ng convenient, safe, and fast payment system sa buong bansa. Sa 180 LGUs na nakilahok sa programa, 5 ay mula sa NCR, 127 naman ay mula sa Luzon, 33 ay mula sa Visayas at 50 naman sa Mindanao. Nagbibigay naman ng technical assistance ang DILG sa mga LGU na gustong sumali sa programa para i-promote ang cashless system sa bansa. Dahil ang nais ni Pangulong Marcos Jr. gawing mas ligtas at mas madali ang pagbayad ng bawat mamamayang Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.